Gusto mo ng high quality na underbone motorcycle, kaya lang hindi mo kaya ang presyo. Ayaw mo naman dun sa low quality. Eh dito tayo sa gitna, yung mataas ang specs at shoot sa iyong budget. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just level up. Kung merong sniper ang Yamaha at GTR Supra naman sa Honda, ito naman po ang BF3i ng SYL. Kagaya nga ng sabi ko mga riders, kung hindi natin kaya ang high quality na underbone motorcycle at ayaw naman natin dun sa low quality na mga China na underbone, so ito ho ang nasa gitna at for sure very competitive din po itong made in Taiwan na SYL BF3i 185cc na. Tagal na po na-release itong BF3i, so ngayon po i-update ko kayo ngayong 2025 kasi nagkaroon po ng malaking pagbabago sa kanyang presyo. Kung naalala nyo, nung una natin in-review to, nasa 126,000 po ang kanyang cash price. So ngayon pag-uusapan po natin yung kanyang updated na price as of January 31, 2025. 2 years ago, ayan po ang kanyang cash price, nasa 126,800 pesos. So ngayon nga pong katapusan ng January 2025, ang suggested retail price po ng BF3i, ito na po yung version 3 nasa 99,900 pesos. So 100 na lang, 100,000 siya. Pero malaki po ang natapyas sa kanyang presyo dahil halos mahigit 26,000 ang nawala. So ito nagbaba sila, nag-effective pa nung August 8, 2024. And then kung sa installment po natin kukunin, 10,000 pa rin po ang kanyang down payment. Pagdating po sa 6 months, 17,980 monthly. Sa isang taon po, 9,838. Sa 18 months, 7,125. Sa 2 taon po, 5,768. At sa 30 months po, 4,954. At sa pinakamahabang term po niya, 3 taon, 4,411 po ang kanyang monthly na hulog. So meron pa po itong rebate na 300 pesos. Kaya yan, sa mga hindi po nakakaalam ng pagbabago sa presyo dito sa BF3i, pasyalan nyo lang po para ma-update kayo. At sulit po tayo sa kanyang specifications. Ulitin lang natin sa kanyang specs ha. Bali, combine po to ng LED at saka bulb na lighting system. Dito po sa kanyang headlight, na ito nakabukod po siya. Halogen bulb po ang ginamit. Then naka LED naman po sa kanyang mga turning signals. Although mukhang bulb po siya pero diode po ang laman niyang turning signals na yan. Then kasama na rin po dito yung kanyang DRL. Dito na rin siya nakalagay sa bandang baba po ng turning signals. Ganoon din po sa taillight, all LED po siya hanggang sa turning signals na flexible din naman. Nga pala mga ka-riders, 3 kulay lang po ang available dito sa BF3i. Ito nga pong matte black combined po sa gold, and then matte black na combine naman po sa red, at yung wala po dito yung matte black na combine naman po sa blue. And then pagdating po sa kanyang decals design, medyo aggressive ang kanyang dating, di ba? Okay, makikita natin dito sa kanyang front view, combine po ng gold at silver na decals. Okay, nakasulat po dito yung kanyang katangian, ayan, viciously pass. Then dito po sa kabila, ayan, meron po siyang ABS, yung kanyang mga decals dito po sa side profile. Ayan yung kanya pong model name na BF3i. And then dito yung kanya pong displacement, version 3 na po ito. And then dito nakalagay rin po yung kanyang isang katangian na viciously pass. And then sa ilalim, BF3i, model name. Almost 2 kulay lang po makikita natin sa kanya, gold and black. Kadamay na rin po yung kanyang gold na cast wheels. Ayan, aluminum mugs. Size 17 po yan mga ka-riders. Okay, sige, balikan natin itong kanyang preno. Okay, dito po sa
front brake, naka single disc na meron pong dual piston caliper, and then meron po siyang single channel ABS. 90 by 80 by 17 ang kanya pong front tire. Kenda tire na tubeless po. And then unique din naman yung kanyang front fender, di ba? Malapad siya and then mahaba. Hindi natin kailangan maglagay na extension. Fully protected na yung ating engine dito sa mahabang front fender. And then gumamit po ng telescopic fork sa front suspension. 120 by 70 by 70 naman po ang size ng gulong dito sa rear. May single disc na meron pong single piston caliper dito po sa rear brake. And then centered monoshock po yung kanyang rear suspension. Sporty and brusco yung kanyang stock na muffler. Ayan, kita nyo naman, no? Fully protected siya ng plastic na heat guard. Kaya no problem na tayo mapapasok kahit mapatikit tayo dito. Hanggang dito po sa tip, buo siya mga riders. Oh. And then dito po sa kanyang foot peg, maganda. Meron siyang extra pang tapakan dito. Kaya no problem na tayo ay kahit madulas ang paa natin, nakasuporta to sa paa natin. And then manual transmission, and then naka 6-speed gear na po ang BF3i 185. And then ganun din po pagdating sa gear shift pattern, 1 down 5 up. And then nasa 900 ml lang po ang kanyang engine oil capacity. Yun lang, wala na po siyang kickstart mga riders. And then tumitimbang po ng 124 kilos sa kanyang dry weight. Meron po siyang ground clearance na 160mm at 790mm po na seat height. And then very friendly po yung kanyang upuan. Nakikita naman natin, di ba, makikid lang siya. At very premium yung kanyang seat cover. Ayan, makapal, para siyang leather mga riders. Then malalim po yung kanyang tapas dito sa rider seat. At manipis lang po ang foam dito sa back rider seat naman. And then yung kanya pong stitch, yan, kulay red. Single stitch lang po siya. And then parang may design siya ng mga carbon, di ba? Ayan, lalo siyang umangas mga riders. Then, yan, malambot yung kanyang foam. Then of course yung kanya pong brand na SYN, nakatatak na dito. Bali hindi po siya naka-embroid, naka-print lang po siya. And then maganda po yung design ng kanyang grab bar. Very friendly to sa ating angkas. Ayan, kita nyo naman, oh, kasyang-kasya yung kamay natin. Kasi may mga nasukatan po tayo na grab bar, masyadong dikit dito sa kanyang bearings. So dito may distansya siya, kaya makakakapit po tayo ng maayos. I-check natin yung kanyang gas tank, ha. Okay, meron po itong 7 liters na fuel tank capacity. And then, ang ganda ho sa kanya, matipid siya sa gas. Nasa 55 kilometers per 1 liter po ang kanyang fuel consumption. And then, pagdating sa top speed, maabot po ng 125 kilometers per hour. And then, sa kanya pong engine specs, 4-stroke, single cylinder, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled na po sa kanyang cooling system, and then electronic fuel injected naman po sa kanyang fuel supply system, 183cc displacement, and then Euro 3 compliant na po sa kanyang emission control. Maximum power of 19.7 horsepower at 9,000 RPM, and maximum torque of 17.4 Nm at 7,500 RPM. And then very stylish po yung design ng kanyang display panel. Combined po siya ng analog and digital. So dito natin makikita po yung display po ng engine oil check, engine temperature, clock, battery power, saka yung anti-lock braking system na icon. Diyan po lahat nakalagay yan. Siyempre speedometer, odometer, at saka yung kanyang temperature. Yan, mga basic na information. Nandito po lahat yan. Then dito po yung kanyang dalawang button na soft touch para may adjust natin. Mga switches and button. Dito po sa high beam, low beam sign, kasama na yung kanyang passing light. And then turning signals. Then off sa gitna. Horn. And then dito, nagsosoldo lang po yung kanyang electric starter push button. And then, bali, manual key pa rin po yung kanyang ignition. Wala lang po siyang USB charging port mga ka-riders. Akala ko meron ditong bukasan pero nakapix po pala ito. And then, yung kanyang pong clutch lever, yan, parehong alloy na, pati dito sa brake. Ganda naman dito po, adjustable yung kanyang brake. And then, ang nagustuhan ko po dito sa BF3i, yung kanyang throttle body medyo malaki. Meron pong size na 30mm para makatulong po sa performance ng ating engine power at torque. Yun nga lang po, medyo mataas siya mga riders, ha. Dito pa lang sa itsura niya, kaya try na natin, ha. Okay, ayan, sa height na 5'8 po. Medyo tiyad ang isang paa po, ha, pero kayang ilapat ang isang paa. Ayan, pwede pa naman, medyo lalapit tayo ng konti pababa. Ayan, lapat yung ating dalawang paa. Kasi alam naman natin itong mga upuan na ganito, medyo pababa yung kanyang tapas, diba? Kaya lang sana medyo tinaasan para hindi nga tayo dumaustos pababa.
Okay, ang macho niya tignan, no? Lalo dito sa harap, di ba? Ang lapad niya, oh. Parang sniper din mga riders. Bali, foldable pala yung kanyang foot peg. Napansin ko, mahaba po yung kanyang manibela. Lalo't nadugsungan pa po ng bar end dito sa magkabila. Okay, sa turning radius naman, hindi naman naabot sa ating hita. Mga 2 inches ang distansya. Malayo. Ayan. Pero siyempre, ingat pa rin tayo ng basta singit ng singit. Medyo malapad po siya ng konti eh. Okay, check po natin yung kanyang front brake. Okay, ito, malakas naman yung kanyang preno. Kahit naka-tiles po sila, hindi siya dumudulas, oh. Malakas po yung kanyang kapit. Then sa kanya naman pong rear brake. Ayun. Mas malakas po sa front. So dito, medyo nalalaliman po ako sa kanyang brake pedal eh. Pero responsive din naman. And then sa kanya pong shock, ayun, okay siya sa shock. Mas malambot siya sa shock po ng Sniper at saka ng GTR. And then para sa akin po, saktuhan lang yung pwesto ng kanyang manibela. Hindi siya masyadong mataas, hindi naman pasubsob ang kanyang position. So nasa gitna lang halos. Okay, sa handling niya. Okay, average din naman. Hindi siya masyadong malambot at hindi naman siya katigasan. Bago tayo matapos mga riders, i-update ko muna po kayo sa mga unit na naka-display dito po sa Consorte Motors, Sambat, Santa Cruz, Laguna. Bali ngayon po ay January 31, 2025. Okay, dito muna tayo sa right side. Nandito po yung mga brand new na motorcycle. Siyempre, yung pong Euromotor Daang Hari 186cc. Ayan, para sa mga katropa natin nagta-tricycle, available pa rin po dito sa Consorte Motors, Sambat, Santa Cruz, Laguna. At ito po, yung kahanap natin na SYM bonus 110 na may available na po dito. And then siyempre ito pang isang pan-tricycle na 150cc ng Daang Hari. Okay, ito yung katatapos na natin review na Euromotor Easy 125. At siyempre nandito pa rin po ang Marvel 125. And then ayan, puro Daang Hari. And then ayun, Easy 125 pa rin po, gloss black. Kami po silang repo. Ayan, iba't ibang klaseng unit po ng Micho 40. Okay, dito sa likod, okay, meron pong available na Euromotor Sports E 110cc. And then isang Sports R 125. Okay, ito na po yung upgraded na, ayan, LED na yung kanyang headlight. And then, siyempre yung Copy Racer na 152. And then another Daang Hari 150cc. And then ito, available po rito sa likod yung dalawa pang kulay black red na BF3i 185cc. Po sa likod, ayan, mga brand new rin po ng mga iba't ibang kulay ng Easy Euromotor 125. Okay, ayan, ito po yung kanilang magandang kulay, saka glossy black dalawa. Mukhang na-order na itong isang to.